At eto na nga, nagbabalik na tayo sa ating Print and Cut channel. So kapag meron kang printing business, napaka-importante na meron kang Photoshop or meron kang knowledge kahit papano pagkadating dito sa editing software na to. Eto nga yung Photoshop. Alam ko maraming gumagamit sa atin na Canva. Kahit ako gumagamit ako ng Canva kasi napakadaling mag-edit doon. For somewhat reason, kailangan kahit papano meron ka pa ring alam dito sa Photoshop. So nakadepende na sa inyo kung anong Photoshop yung gagamitin nyo, kung anong version. Basta Photoshop, pwede yan, same lang yan. Although yung mga latest version ngayon, merong mga easiest way na medyo napakadali ng gamitin. Pero syempre, kahit papano, alamin nyo muna yung mga fundamentals, no? Para mas gamay na ninyo yung mga latest na mga software. So ako, ang gamit ko dito ay version 2023. Yung iba, ang gamit sa inyo, CS6 or kung anumang version, 2021. Okay lang yan, basta meron kayong Photoshop. Okay lang din kung crack lang yung gamit nyo. Ang importante meron kayong Photoshop. Kung nagpa-practice pa lang kayo, so ako iuunahan ko na kayo. Hindi ako ganun kagaling pagdating dito sa Photoshop. Pero kahit pa paano, meron tayong knowledge dito. So ituturo ko sa inyo yung mga talagang pinaka-basic lang talaga na kakailanganin nyo. So once na ma-open nyo yung inyong mga Photoshop, depende kung anong version nga, meron niyang nakalagay na new file. So dito, gagawa ka muna dito ng canvas mo kung saan dun ka mag-e-edit na kumbaga digital na papel. So dito, pwede mo siyang pangalanan, nakadepende sa iyo, sample kunyari. So dito may nakalagay dito na width and height, nakadepende sa iyo kung anong sukat yung ilalagay mo. Pero merong dalawang settings dito na lagi mong gagamitin. Ito yung pixel, ito din yung inches. Etong centimeter, millimeter, wag na natin masyadong ikomplikado pa. Gawin na lang natin pixel and inches. Nasa sa inyo kung ano yung gagamitin ninyo. Pero ang tips ko dito, etong pixel, gamitin nyo lang tong settings na to kung gagawa kayo ng mga pang-post sa Facebook or panggawa ng mga thumbnails. Ayan, laging pixel yung gamitin nyo dyan. So makikita nyo yung sa Facebook, yung mga nakapost doon, ang pinakamagandang sukat doon ay 1250 by 1250 na settings. Yun yung parang square na square talaga. So yung iba ang ginagawa dito 10 by 80 or yung height niya ay ganto. So mamaya isasample natin yan isa-isa. So gagawin ko na mas mabilis as possible etong video natin para hindi humaba. Pero kapag magpiprint naman kayo, merong template na rin dito kung letter or legal or A4 yung inyong gagamitin. So napansin nyo, naging inches na siya. So ipapakita ko muna sa inyo yung una kong sinasabi na kapag ang gagawin nyo yung mga pang post lang. Pixel 1250 by 1250. Etong resolution, make sure na 300 palagi yan. Ito yung parang standard na resolution pagdating dito sa mga editing picture. So ito, pixel per inch. Ito namang RGB, laging RGB yan kapag pang post sa Facebook. So background, laging transparent yan para may choice kayo later on. So click nyo na yung create. Eto, wag nyo na itong gagalawin. Hayaan nyo na yan. Or nakadepende sa inyo kung gusto nyo gawing color Adobe RGB. Nasa sa inyo yan. So ako hindi ko na to ginagalaw minsan. Pero minsan ginagawa ko tong Adobe RGB or eto. So nasa sa inyo na lang yan. Eto, wala ka nang gagalawin dyan. So create natin. So mapapansin nyo, ganyan yung sukat niya. So gawa pa tayo ng isa pa. New, sabay gawin natin dito 10, ayan, 1920. Ito yung 1080 by 1920. So pixel pa rin, 300 RGB. Ito yung mga pang post lang, 'di ba? So ganyan 'yon. So kung tipong gagawa ka ng mga quotes tapos ganito yung mga sukat dapat. And then kapag magpiprint ka naman, yung sinasabi ko nga na halimbawa maggagawa ka ng mga design, usually A4. So palitan mo lang to, inches, 300. Ito na yung sukat ng A4 nya. So ito, gawin mo siyang CMYK kapag magpiprint ka. So ito, hayaan mo na yan, 8-bit. So ito, depende sa'yo kung medyo may alam-alam ka dito sa mga color profile kung papalitan mo. Pero ako as is na yan kung ano yung lumabas na dyan. So background lagi akong transparent. So eto na yung sukat nung A4. So kumbaga eto na yung papel natin na A4.
Unang-una dito sa Photoshop, kapag ka naagawa ka na netong canvas mo, ang importante mong matutunan yung mga tools niya. Etong mga nasa kaliwa, makikita nyo meron siyang move tool. So dito napaka-importante na matanda nyo yung mga shortcut para mas mapabilis yung workflow ninyo. Move tool, ang shortcut dyan letter B, as in victory, and then eto, tandaan nyo na lang M, lasso tool, eto yung object selection, crop, and then eto frame tool, eto eyedropper, spot healing brush. Ayan o, isa-isahin nyo na lang yan para hindi tayo masyado humaba, no? So usually ang ituturo ko na lang sa inyo dito yung mga basic lang talaga. Eto, move tool. So mag-try na tayong mag-import ng object natin dito or kung ano yung sasample ko sa inyo. So meron ako ditong picture. Idadrag nyo lang dito sa inyong ginawang parang pinaka-media or yung parang papel nga. So nakaganyan na siya. So para ma-move mo siya, eto, click mo to, move, ayan o, para magalaw-galaw mo siya. So halimbawa gusto mong idoble yung picture na to, pipindutin mo lang yung alt, didiinan mo yung alt, tapos idadrag mo siya ng left click. Ayan, magdodoble na siya. So ayun yung isa pang kahalagahan ng move tool. So may mga combination, no? Ulitin natin. Eto, kung gusto nyong doblehin, para isahan na lang yung isang workflow na lang yung matandaan nyo. Pagka naka-move tool kayo, pwede nyong diinan yung alt, tapos i-move nyo, dodoble yan. 'Di ba? So tatandaan nyo din dito yung mga combination, may mga combination dito. Minsan didiinan nyo yung shift, didiinan nyo yung alt, mga ganon. Pero time to time malalaman nyo yan. So ang una nyong natutunan na combination, yung pagpindot ng alt tapos idadrag nyo. So napansin nyo, gumawa siya ng additional layer dito sa pinaka lower right natin. So i-delete natin. So mapapansin nyo, isa lang yung nakalagay dyan, 'di ba? Kapag ka dinrag nyo siya, ayun o, nagkakaroon siya ng copy. So ayun yung parang medyo shortcut na din, 'di ba? So kung meron pang isang paraan para madoble nyo yung kopya nito, idadrag nyo lang to, drag, ipunta nyo dito sa may plus. So dito sa may lower right na to, makikita nyo, nagdalawang copy siya. Kumbaga, ang ibig sabihin niyan, dalawang papel na magkapatong. So ito yung nasa taas, ito yung nasa ilalim, gets nyo? So kulayan natin yung nasa taas para hindi kayo malito. Ayan, nakita nyo, nilagyan ko ng pinturang kulay pula yung nasa taas. So, hindi ibig sabihin yan, yung pinaka nasa ilalim natin ay ganun na rin, ay nakulayan na rin. Pagka tinurn off mo yung mata niya, yung nasa taas lang yung nalagyan ng pintura na kulay pula. So, eto yung kahalagahan talaga na mga una-unang lesson na malalaman ninyo. Dapat lagi kayong naggagawa ng layer. So, halimbawa, ganyan, le-layer nyo ulit siya. Tapos, ikiklik mo kung saan ka magtatrabaho or kung saan yung i-edit mo na part. Halimbawa, etong taas lang yung gusto mo i-edit na part. Eto lang yung mapipinturahan. So, kung meron kang nagawang mali sa kanya, pwede mo siyang i-delete kagad. O, diba? Bumalik na ulit siya dun sa dati niyang walang pintura. So, natutunan nyo na kung paano mag-layer. Eto, no? So, kung gusto nyong magdagdag naman na blanco na layer, eto, pipindutin nyo lang tong plus. Pagka pinindot mo yan, wala tayong nadagdag na object, pero meron tayong nadagdag na bagong papel. Kumbaga, meron tayong transparent na papel na ipinatong sa taas niya. So, papatayin natin yung mata, eto no, yung visibility, off nyo lang yan. Eto yung dinagdag natin na parang transparent na papel dun sa taas ng layer. So, halimbawa, etong layer na to, gusto kong magkaroon ng background to. Ang pipindutin nyo naman dito, eto, yung paint bucket, yung shortcut dito, letter G. Tapos, pili lang kayo ng kulay dito. Nasa sa inyo kung anong kulay, kung gusto nyo dilaw, ayan. So, kung gusto nyo dilaw, pindutin nyo lang to. Left click, ayan, nagkaroon na siya ng pintura na dilaw. So kung mapapansin nyo, yung pintura na dilaw, nasa taas siya. Para mapunta siya sa baba, idadrag nyo lang siya dito. Tapos buksan nyo na yung mata, ayun o, nagkaroon na siya ng background. So kaya yung mga simpleng na dapat yung nalalaman, yung layering, yung mga move tool. So dito, kailangan nakaselect kung saan ka magagawa nga ng, halimbawa, etong top lang yung i-edit nyo, no? Inulit ko lang din. So, ayun yung mga dapat mong malaman. So, next pa na tools na kailangan mong magamit, yung eraser. Eto, pipindutin mo yung E. So, dito sa eraser tool, marami siyang mga iba't ibang klaseng pambura. Meron siyang background eraser tool, magic eraser tool. Pagka pinindot mo yung eraser tool lang, para lang siyang pambura lang talaga. Ayun, no?
So kung makikita mo, walang nabubura kasi naka-open yung mga mata na itong nasa ilalim. So kung pagka pinatay mo yan, pagka pinatay mo ulit to, ayan o, diba? Kasi nga nasa taas yung binura natin. So kapag inopen mo yung mata, hindi siya makikita. Kailangan i-off mo yung mata na to para makita mo yung binura mo. So sa eraser tool, meron nga dyang background eraser. Ito yung parang mga automatic na nag-e-erase, no? Ito, magic eraser, ayan no. Kaso binubura niya yung mga same na kulay. So i-explore nyo na lang yan para mas matutunan nyo, para hindi humaba yung ating mga tutorial. So kasi kung ituturo ko sa inyo ng step by step talaga to, napakahaba talaga ng mangyayaring oras sa atin. Siguro another part na lang. And then kung makikita nyo dito, ito yung history na ginawa ninyo dito. Ayan, 'di ba? Tapos, ang pinaka-importante talaga dito sa Photoshop, yung kanyang pen tool. Pindutin mo yung letter P, shortcut, pero ito, yung pen tool niya, ito yung kailangan talaga na matutunan ninyo. So, sa mga bagong Photoshop, kagaya nito, version 2023, meron siya ditong select subject. Kapag ka nandito ka sa layer na to, halimbawa gusto mong i-capture lang yung pinakatao lang, i-click mo lang dyan yung subject. Automatic na yung AI na magge-generate dyan. Pero hindi naman perfect all the time. Ayan o, kung makikita nyo, ginrab niya yung tao pero hindi ganun ka-perfect. So, dito napapasok yung pen tool. So, dito makikita nyo may mga guhit-guhit siya. Para mawala yan, kailangan yung pindutin yung Control D or deselect. Dito makikita yung deselect sa select, tapos dito, yung shortcut nga niya, Control D. So, kung every time na may hindi kayo magawa, ayan, nagaganyan, escape, Control D nyo lang siya. So, tuturuan ko kayo ng pen tool. Ito na siguro yung huli kong ituturo sa inyo. And then siguro next time mag-focus na lang tayo sa isang tool para makapokus tayo ng tungkol dito sa Photoshop. Pero sa ngayon, medyo magulo yung flow natin. And then magre-recap na lang tayo mamaya. So, yung pen tool, para magamit to, para siyang lapis lang din. Ito, para magamit mo siya, pindutin mo yung left click. Tapos pindot ka dito, pindot ka dyan, pindot ka dyan, pindot ka dyan, ganyan. Tapos pindutin mo yung control para maggalaw mo siya. Gets? 'Di ba? So, nakita nyo, hindi siya smooth na smooth. So, para maging smooth na smooth siya, ganito yung gagawin nyo. Pagka pindot mo dyan sa isang point, pagkadating mo dito sa isang point, medyo diinan mo yung left click, tapos medyo i-drag mo siya. Tapos, makikita mo may ganyan, negative, parang negative. Pindutin mo yung alt, tapos pindutin mo yung left click para mawala yung nasa taas. Tapos ganun ulit. Left click, tapos medyo i-drag mo. Tapos alt, tapos left click ulit. So sa una, mabagal lang talaga yan. Pero time to time, makokontrol mo yan. Yan yung pinaka-importanting tools dito, yung pen tool. Kumbaga, ititrace mo talaga siya manually. Ayan o. Alt, tapos left click. Alt, tapos left click para mawala. Ayan o. Didiinan mo lang yung left click, tapos idadrag-drag mo siya ng konti. So, ganun lang, and so on, hanggang sa mabuo mo to. So, kaya ako tinuro sa inyo yung pen tool kasi may mga customer sa mga sticker, yung mga logo nila, may mga background pa. Ito yung mga sample. Halimbawa, etong logo na to, meron siyang background. Tinanggal ko lang yung background niya. Tinrace ko siya isa-isa. Tapos once na ma-trace mo na siya, ganito yung mangyayari dyan. Balik tayo dito. Halimbawa, ito, na-trace ko na to. Halimbawa, ganyan. Kunyari lang yan ha. Halimbawa na ganyan ko na. Tapos right click, make selection. Tapos kahit i-1 mo lang yan. Ayan, ganyan na siya. Tapos pipindutin mo lang tong nasa ilalim na to, yung sa may lower right, add layer mask. So ayan na siya. Kumbaga, kapag ka natanggal mo na yung background paikot, i-mask mo na siya. So, halimbawa, ito na yung remove background na, transparent background na. Kagaya nito, na-transparent background ko na siya. Ito, no? 'Di ba? Naka-transparent background na siya. So, kung transparent background na siya, para ma-save mo siya, ipipindot mo lang tong file and then export. Tapos kahit i-export mo lang siya as basta laging PNG file kayo mag-save kapag gusto nyong transparent. So, pili lang kayo dito, export.
So kapag na-export niyo na siya, pwede niyo na siyang ilagay dito sa Silhouette Studio, 'di ba? Drag mo lang. Ayan, makikita mo, transparent background na siya, ganun lang. So kung nalito kayo sa mga itinuro ko, siguro next time mag-focus tayo sa mga tools. Halimbawa, move tool lang yung ituturo ko sa inyo, and then next time rectangular tool lang, and then next time lasso tool lang. So far, recall lang tayo. Nalaman nyo na kung paano maglagay ng photo dito. Ida-drag and drop mo lang talaga siya usually. Drag and drop lang. Ayan. Nandyan na siya. And then, add layer. Kung gusto nyong maging dalawa, drag mo to dito. Ayan, dalawa na yung ano niya dito. Ayan, dalawa na siya. 'Di ba? Or yung itinuro ko na isa, yung alt. Yung combination. Alt tapos drag. Ayan, 'di ba? Tapos yung redo, control Z. So, or pwede kayong magpindot-pindot din dito sa history nyo. And then yung isa ko pang tinuro, yung erase, pindutin nyo lang yung letter E. Ayan may mga klase-klase ng eraser tool. Merong yung erase lang, and then merong background eraser, 'di ba? And then ito yung paint bucket tool. Kung gusto nyo magkaroon ng background, turn off nyo lang to. Tapos ito, click nyo lang yan. Pili lang kayo ng kulay dito kung anong gusto nyo. Ayan. And then ito, last, yung text tool. So, hindi natin nakikita yung text kasi yung kulay niya same lang din nung background. Gawin natin siyang white. Ayan. Sample. Tapos move. Control T para ma-resize nyo siya. Ayan 'di ba? So, next video natin siguro, iset ko na lang kung kailan ulit tayo mag-tutorial tungkol dito sa ating Photoshop. Pero at least itinuro ko sa inyo yung introduction na itong Photoshop. Ang importante din na alaman nyo yung paggawa ng media. So, medyo mahaba na itong tutorial natin. Medyo nakakabagot na kapag ka ganito, Like, share, and subscribe. Comment down below kung may mga katanungan pa kayo. Purchase your tracks today. Chill lang, relax, ngiti.